Magandang hapon po sa inyong lahat para po sa maayos nating pagpuposisyon kung paano tayo nag-posisyon noong Miyerkules Santo. Reverse naman po ang ating ikot ngayon. Dito po ang labas natin, papuntang plaza. Dito po magagaling ang mga poon sa ating main gate. Dadaan po sa stage para mabasbasan at konsensual ng mga poon. At ang ruta po natin ay papuntang Valderrama. Maraming salamat po. Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon naming Diyos, pangita mo ang pag-ibig mo wagas, kami lingapin at sa kahirapan ay iligtas. Ang mga imahen na ating po ipoprosesyon ngayong Biyernes Santo ay sa gisag at tanda ng ating pananampalataya at pamimintuho sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Sa mabisang tulong ng mahal na Birhen at ng mga banal, hilingin po natin ang grasya ng pagpapala ng Diyos sa mga imaheng ito upang maiangkop at maiayon natin ang halimbawa't aral ni Jesus at ng mga santo. Sigaping mabuhay bilang mabuting Kristiyano, tumutupad ng mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa upang maging mabisa ang ating mga panalangin. Manalangin tayo. O Panginoon naming Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga imaheng ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal mo sa aming lahat, upang lahat kami na dumulog sa pamamagitan ng mga imaheng ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mo pong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo
sa pag-alala sa mga misteryo ng pagkakatawag tao at pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo at sa karangalan ng mahal na Birheng Maria, magkamit nawa kami ng pagbabasbas sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sisimulan po natin ang prosesyon mula sa seryales sa unang imahen hanggang sa ika-24 na imahen. Maraming salamat po. Ang pagpasok ng lingkod ng dambana ng Siniloan na tangan ng seryales. Saksihan natin ngayon ang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa atin o ang mga mahal na imahen ng paglilibing na inaalagaan at minamahal ng iba't ibang pamilya o angkan sa ating bayan ng Siniloan. Unang bahagi, ang mga eksena ng pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya ni Losa at Aaron. Nang magtatanggal ng kapatid hanggang sa ikatlong hapon, nagdilim sa buong lupain. Nawala ng liwanag ng araw at ang tabing ng templo ay napulit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo itinatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, inuyuko niya ang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Kung kaya't ang alas 3 ng hapon ay tinaguruan, oras ng mabanghalang awit. Purihin at ipagdangal ang Panginoong nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Jesucristo ang inihari ng sariling buhay alang-alang sa amin. Maawa ka sa amin. Ang pag-ulos ni Longinos sa tagiliran ni Jesus sa pangangalaga ng pamilya Brunca, Tambalco. Inulos ni Longinos ang tagiliran ni Jesus. Lumabas ang tubig at dugo. Napataka ng mata ni Longinos
at siya ay nabulag. Kaya napatunayan niya na si Jesus ay totoong Diyos. Ang pagtanggap ng senturyon na si Jesus ay Diyos sa pangangalaga ng pamilya Dorado at Monica. Dahil sa nangyari kay Longinus, ang pinunong senturyon na nabulag dahil sa pagpatak sa kanyang mga mata ng dugo at tubig. Siya ay naniwala na si Jesus ay tunay na Diyos at tinanggap niya ito at nagsisi.
Ang pagbababa kay Jesus sa krus sa pangangalaga ni Ginoong Dindo Mendiola at pamilya. Dali-daling ibinaba ang mga bangkay ng mga namatay sa krus noong araw na iyon, ang unang Biyernes Santo, sapagkat ang susunod na Sabado ay lubhang banal na araw ng pangiling ng mga Hudyo. Inumog ang mga binti ng mga ipinakong kasama ni Jesus. Nang makita nilang patay na ang Panginoon, ay hindi na nila binali ang alinman sa kanyang mga buto. Ang mga hampas po ay pinakikiusapan daw po na bigyan ng daan yung mga dumadaan na puwan po. Yan po kasi ang labas nila sa side na yan. Ang mga hampas po ay pinakikiusapan na para po hindi mantala ang ating posisyon. Pagkabasbas sa inyo ay pwede nang umexit dito sa atin. Yan. Pag nabasbasan na po ay pagka-bendition po sa mga hampas ay diretso na po dito sa ating paglabas. At sana po ay huwag mag-iwan ng mga saya-saya na ginawa yung mga
Huwag pong mag-iiwan ng mga sayasayang ginawa. La Pieta, si Jesus sa kandungan ng kanyang inang nagdadalamhati, sa pangangalaga ni Ginang Felina Aguiluz at pamilya. Nang maibaba na si Jesus mula sa krus, agad siyang dinala sa kandungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay ay iniluwal ng isang ina, ngayon ay isa ng malamig na bangkay. Walang nagawa ang mahal na Birheng Maria kung hindi tumangis at yakapin sa huling pagkakataon ang kanyang anak. Ang mahal na Birhen ang lubos na nakiisa at nakibahagi sa pagpapakasakit ni Kristo. Siya ang ating huwaran ng katatagan at pananalig sa Diyos sa gitna ng mga hapis at krus ng buhay. Mahal na Birhen, tangan-tangan ang bangkay na anak ni Jesus. Ipanalangin natin. Lignum Crucis, ang banal na krus na kinamatayan sa pangangalaga ng pamilya Balbalosa Serrano. Ang krus na nooy sa isag ng pagiging isang makasalanan, ngayon nagsilbing sa isag ng kaligtasan. Ang krus na dati sa isag ng kamatayan, ngayon nagsilbing tulay tungo sa buhay na walang hanggan. Ang krus na ito na ating kaligtasan ay siya rin sa bisag ng ating pananampalataya at lubos na kinakatakutan ng mga kampon ng kadiliman. Ating ipagdangal ang krus na banal. Maria Santissima de la Angustia, sa pangangalaga ni Ginoong Basilio at Ginang Carmelita Realeza at pamilya. Sa pagninilay sa kinasapitan ng mahal na Birhen na napupuno ng pighati, tangan niya ang koronang tinig at mga pako na nagdulot ng sakit sa anak niya na Panginoon natin. Ito ay tanda ng pagluluksa ng sambayanan at lahat ng tagusunod at disipulo ni Jesucristo. Angustia ay pagdadalamhati sa pinasapitan ng tagapagligtas para lamang sa katuparan ng ating kaligtasan. Kalinis-linisan puso ni Maria na pinaglagusan ng balaraw. Ipanalangin mo kami.
Ang paglilibing kay Jesus sa pangangalaga ng angkan ni Emilio Eleria Realeza. Ang salaysay ng paglilibing sa namimigating pasyon ng ating Panginoon ay ipinagpatuloy, naglakad ang tagasunod patungo sa libingan. Tangan nila ang banal na katawan ng Panginoon. Umaawit ang lahat ng salmo. Pagdating sa halaman na may bagong ukit na yungib, ay marahan na inihiga si Jesucristo. Nagmasid na lamang ang mahal na ina sa ulunan para sa huling sulya. Kamahal-mahalang katawan ni Kristo. Iligtas mo kami. Ikalawang bahagi. Ang mga nagluluksang kalakihang disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. San Longinos sa pangangalaga ng pamilya Reduta Gonzales.
Si San Longinos ay ang kawal na sumaksak sa paglilang ni Jesus habang siya ay nakabalubay sa krus. Si San Longinos, na nooy halos bulag na, ay gumaling ng mapatakan ng dugo at tubig na mula sa tagaliran ni Jesus ang kanyang mga mata. Dahil sa nakita niyang naganap sa araw na iyon, napabulala siya, tunay niyang anak ng Diyos ang taong ito. San Longinos, ipanalangin mo kami. San Jose de Arimatea, sa pangangalaga ng pamilya Ramos Perez, isa sa mga matuwid na kasapi ng Sanhedrin at lihim na tagasunod ni Jesucristo. Siya ang umiling kay Poncio Pilato para makuha ang bangkay ng Panginoon upang bigyan ng maayos na libing. Sinasabing katuwang nito si San Nicodemo sa pagbababa ng katawan mula sa krus gamit ang linong balabal. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang bagong ukit na libingan kay Jesus. San Jose ng Arimatea, Ipanalangin mo kami. San Nicodemo, sa pangangalaga ng pamilya San Marcos at Palay. Si San Nicodemo ang isa sa mga mataas na opisyal ng mga Hudyo na bumubuo ng konsilyo na tinatawag na Sanhedrin. Hindi siya sumang-ayon sa paghahatol sa kamatayan ni Jesus at isa siya sa mga lihim na tagasunod ni Kristo. Siya ang dumalaw kay Jesus minsan isang gabi na natatala sa Ebanghelyo ni San Juan, 3 kabanata. San Nicodemo, ipanalangin mo kami. San Lazaro ng Betania, sa pangangalaga ng angkan ni Mauricia Daquila de Leon. Si San Lazaro ang isa sa mga matatalik na kaibigan ni Jesus na nagandog ng kanyang tahanan sa nayon ng Betania sa Panginoon at sa kanyang mga apostol kung sila ay nagtutungo sa Jerusalem.
Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 11, isinalaysay kung paanong si San Lazaro ay binuhay na muli ng Panginoon mula sa kamatayan. San Lazaro ng Betania, Ipanalangin mo kami. Ikatlong bahagi. Ang mga nagluluksang kababaihang disipulo ng ating Panginoon Jesucristo. Santa Marta ng Betania. Sa pangangalaga ng angkan ng Pastor Daquila Palma. Si Santa Marta ay madalas inihahambing sa kanyang kapatid na si Maria ng Betania, sapagkat nung minsan na dumalaw si Jesus sa kanilang tahanan, si Marta ay naging abala sa paghahanda ng pagkain, samantalang si Maria naman ay nakikinig sa Panginoon. Inilalarawan ng magkapatid na ito ang dalawang gampanin sa pagiging alagad. Si Marta ay sa paglilingkod, samantala si Maria ay sa panalangin. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betania, sa pangangalaga ng pamilya Daquila Masakupan. Si Maria ng Betania ang nakababatang kapatid ni San Lazaro at Santa Marta. Ang tatlong magkakapatid na ito ay masugid na tagasunod ni Jesus. Si Maria ng Betania ay nagpamalas ng pampihirang pagmamahal kay Jesus. Siya ay laging handang makinig at tumalima sa pangangaral ni Jesus. Tangan niya ang sisiglan ng pabango at ang banal na salita ng Diyos. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, sa pangangalaga ng angkan ng pagtakhan, Poligario. Ayon sa tradisyon, si Veronica ay isa sa mga kababaihan ng Jerusalem na sumunod kay Jesus patungong Kalbaryo. Siya ay biglang lumapit kay Jesus upang punasan ng puting panyo ang kanyang sugatang mukha. Maaaring ito ay ginawa ni Veronica dahil sa kanyang labis na pagkahabag kay Jesus.
Subalit ito ay maaaring bunsod din ng kanyang pagpapahalaga sa dugo na tumutulo mula sa mukha ni Jesus na pumapatak mula sa tigang na lupa. Santa Veronica, Ipanalangin mo kami. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa pangangalaga ng pamilya Salazar, Laksamana. Isa si Santa Maria, ina ni Juan Marcos, sa mga kababaihang tagasunod ng Panginoon. Nagmula sa bansang Cyprus o Chipre. Siya ang ina ni San Marcos, ang nagsulat ng ikalawang ebanghelyo, at kamag-anak ni San Barsabas. Sa kanilang bahay sa Jerusalem, sa isang silid sa itaas, idinaos ang sinapulo o ang huling hapunan ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. Dito rin sa kanyang tahanan naganap ang Pentecostes o ang pagbaba ng Espiritu Santo. Gayon rin, ang tahanan niya ang nagsilbing simbahan ng mga unang Kristiyano. Lalong higit sa panahong iyon ay sila ay inuusi. Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa, sa pangangalaga ni Ginoong Paul Michael Maneja at pamilya. Si Santa Juana ay binabanggit sa ika-8 kabanata ng Ebanghelyo ni San Lucas sa isa sa mga kababaihang sumusunod sa Panginoong Hesus at nag-alay ng kanyang nakayanan upang maitaguyod ang Panginoon sa kanyang misyon sa ibabaw ng lupa. Sinasabing asawa siya ni Cusa, isang mataas na opisyales ni Haring Herodes. Santa Juana de Cusa, ipanalangin mo kami. Santa Maria, Cruz,
Maria Salome, sa pangangalaga ng angkan ni Mauricia Daquila de Leon. Si Maria Salome ay kilala bilang ina ni na San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kalayuan nung pinako at pumanaw si Jesucristo sa krus. Kasama din siya sa mga nakatagpo na wala na sa libingan ng bangkay ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamangyan para pabanguhin ang libingan. Santa Maria Salome, Ipanalangin mo kami. dito sa iba para lang sa langit. Santa Maria Cleofe, sa pangangalaga ni Ginang Juliana Salazar at pamilya. Si Santa Maria Cleofe ay pinalalagay ng kapatid ng mahal na Birhen Maria. Siya ay asawa ni Cleophas, kaya sila ay malapit na kamag-anak ni Jesus at masugid na tumulong sa pagpapahayag ng mabuting balita. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, sa pangangalaga ng pamilya Flora de Rosas. Si Maria Jacobe, ina ni Judas Tadeo at Santiago Menor Apostol, nakilala din Jacob sa mga ebanghelyo. Siya ang imahe ng Santa Maria ng Judea na nagdadambana sa disipulo bilang ina ng mga abang na apostol. Isa din siya sa mga masugid na tagasunod ng Panginoon, kabilang sa mga saksi sa pagkamatay, paglilibing, at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinanglinis sa libingan. Santa Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Ikaapat na bahagi, ang mga pangunahing saksi ng paglilibing sa ating Panginoong Hesukristo. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng angkan ng Rodenas. Ang pinakapanyag na kababaihang tagasunod ni Kristo, na dati-rati ay makasalanan na nagbalik loob at naging disipulo ng Panginoon. Siya ang babaeng nagbuhos ng mamahaling pabango sa paa ng Panginoon at pinunasan ng kanyang mahabang buhok. Ang huwaran ng mataimtim na pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos, at pananalig sa Kanya hanggang muli. Ang pangunahing saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon. Kung kaya't siya ang tinaguriang Apostola Apostolorum, ang apostol sa mga apostol.
dahilan sa kanyang pagpapahayag sa mga alagad na nakita niya ang Panginoon. Santa Maria Magdalena, Ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista, sa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Eugenio Cajano, ang tanging apostol na naiwan upang damayan ang mahal na maestro hanggang sa pagkakabayubay nito sa krus ng Kalbaryo. Sa kanya iniabili ni Jesus ang mahal na ina. Siya ang nagsulat ng ika-4 na ebanghelyo na may salaysay ng pagpapakasakit ni Kristo na nasaksihan ng sarili niyang mga mata. Simbolo niya ay agila, dahilan na lamang na pagiging Diyos na totoo ni Jesus. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. Santo Entierro, mahal na Senyor, sa pangangalaga ng angkan ng Fernando Kaharian. Ang kamatayan ni Jesus ay nagpahayag ng kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ito rin ang nagpamalas kung gaano kalupit ang tao. Sa kanyang pagpanaw ay ipinakita niya ang pagtatagumpay ng pag-ibig laban sa kasamaan at ng pagpapatawad laban sa kasalanan. Kaya kung merong pinakamahalagang bunga ang pagpapakasakit ni Jesus, ito ay ang pagbabalik loob ng isang makasalanan sa Diyos. Ang Santong Bangkay ay nagpapakita rin ng pagpapanaog ni Jesus sa lupain ng mga patay upang ihatid ang dalangang kaligtasan. Jesucristong nagpamalas ng pag-ibig sa kanyang kamatayan, maawa ka sa amin.
Mater Dolorosa, Ina ng Awa, sa pangangalaga ng angkan ng Advento, gaano kaya kasakit ang mararamdaman ng isang ina kung nagpapaalam ang kanyang anak para makaranas ng hirap? Gaano kaya kasakit sa isang ina na hatulang mamatay ang kanyang anak habang pinapanood at naririnig niya? Gaano kasakit sa isang ina ang makita niya ang kanyang anak na naghihirap, nagpapasan ng krus, duguan, hinahampas, at nadarapa? At gaano kaya kasakit sa isang ina na tanggapin niya ang walang buhay na katawan ng kanyang anak? Ito ay naramdaman ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria, ina na naghihinagpis sa nangyaring paghihirap, pagpapakasakit at pagkamatay ng kanyang minamahal na anak. Ang mahal na Birhen na inang tigib ng hirap at sakit dahil sa pagkamatay ng kanyang minamahal na anak, ang ina ng malulubos na sumakop sa tanan. Ina ng Diyos na tinanggap ang kanyang sariling kamatayan. Ang nakakita at nakadama kung gaano kasakit na ang anak ay pinahihirapan, sinasaktan, iginapos, hinampas, pinagpasan ng mabigat na krus, pinagkaisahan, ipinako sa krus at namatay. Ang ina na tiniis ang sakit na nararamdaman habang nakikita niya at napapanood na pahirapan at pinatay ang kanyang minamahal na anak. Mater Dolorosa, Ina ng Awa, Ipanalangin mo kami.
Eh,